bless you. Praise God. Thank God. Today, this morning, tayo po ay nasa pangalawang leg ng pinag-uusapan natin on our series sa buwan po ng Mayo on Honor. Everybody say honor. At last time po ay pinag-usapan po natin that honor is very important and honor is more than more than respect. More than, mga kapatid, na ginagalang natin ng po at opo. Did you know that we can dislike the person but we can still honor the person? Bago nyo po ako batuhin ulitin ko lang, no? Pwede pong hindi nyo gusto ang isang tao, pero mga kapatid, pwede nyo po siyang i-honor. Tanong nyo po sa akin kung paano. Lakas nyo. You may not respect the person, but you can respect the position of the person. Sasample lang ko po kayo, ang ating pong mga magulang, mga kapatid, they are not perfect parents. At lahat po ng parents, walang magsasabi dito that you are flawless. Lahat po tayong nandito, mga kapatid, ay may mali. At tayo po kasi ay wala po kasing eskwelahan ng pagiging magulang. No, pumunta po kayo sa engineering, paano magtayo ng bahay, magtayo ng tulay, magtayo ng building. Pumunta po kayo sa ibang kurso, paano po mag-manage ng hotel, ng business. Pero wala pa akong nakitang kurso sa college na nagsasabi how to be a good parent. Kasi po ang pagiging tunay na magulang, mga kapatid, ay nararanasan natin yan as we go along and as we walk in this life. Now, probably you are here today, mga kapatid, that you have a parent that is not good. Meron po kayong mga magulang na hindi good at hindi po okay sa inyo. You may not like your parents, but you can still honor their position because they are your parents. And everybody say amen. Kaya kung meron kang katabing nanay ngayon o magulang ngayon na katabi mo at sabi mo sa kanya, hindi lahat ng araw gusto kita, pero gusto kong sabihin sa iyo, ginagalang kita. Sabihin mo nga yan sa magulang mo kung nandiyan dyan. No? Sabihin mo nga yan. Nakukuha po ninyo? We may dislike the person, but we must honor them. Are you listening to me? Am I talking to somebody today? Nakukuha niyo po? Now, today, kahapon pinag-usapan po natin, last Sunday, pinag-usapan natin about honor's reward. At pag-usapan natin ngayon is honor your parents. Let me just give you today, mga kapatid, that you cannot choose your parents. Alam ba ninyo na pwede kang mamili ng kapatid, pwede kang mamili ng boyfriend, lalo naman pwedeng mamili ng asawa. Tama po ba? Pero kahit kailan, mga kapatid, hindi nyo pwedeng piliin ang parents nyo. Tanong nyo po sa akin kung bakit. Sapagat ang parents ninyo is the first authority that God gave to you. Number two, your parents is the first instrument of God, mga kapatid, para ibigay niya ang kanyang DNA and your uniqueness, ginamit niya ang parents mo. Kaya pag tinignan nyo, mga kapatid, ang parents nyo, pag tinignan nyo mabuti at ang tinignan natin ay ang lahat ng kanilang kamalian, you will never appreciate them. Pero pag titignan ninyo, sila ang unang-unang ginamit ng Diyos, mga kapatid, para maging maayos ang buhay natin. Kaya we bless God and we praise God for parents. No, natutuwa po tayo sa mga magulang. Sabi niyo siguro, I don't like my parents kasi hindi sila magaling na mga magulang. Probably you don't like them, but still you must honor them. Mamaya po, papakita ko po sa inyo yung totoo at paano ba mag-honor. Kasi akala po natin, mamaya, ay ano na po tayo, no? Mamaya po tayo ay Mother's Day. Yung iba sa inyo siguro, niregaluhan na nanay ninyo, tinext, piniem, nagbigay ng kahit ano. That's only one part of honoring. Pero merong isang pinaka-ultimate part ng honoring. Mamaya po ay sasabihin po natin sa inyo. Mamaya, last time, pinag-usapan natin ng word na honor. Everybody say honor. Honor came from the Greek word timi, and the Hebrew word kabad, na ibig sabihin is to put value. Yun po ang ibig sabihin ng honor. Ang honor po hindi yung opo, hindi po yun ang honor. Ang honor po ay ilagyan natin ng mabigat na value, ilagay natin sila sa tamang lugar sapagkat yun ang tama nilang lugar. Are you listening to me? Madalas nyo pong madinig ito sa mga magulang, pero kalimitan pangit sa tenga. Ito sinasabi, huwag mong kakalimutan, anak mo ko at bahay ko to. Kung gusto mong tumira sa bahay ko, susunod ka sa rule ng bahay na ito. Madalas nyo pong madinig yan. Pangit lang sa tenga, pero mga kapatid, ang sinasabi lang ng mga magulang ito, lumagay ka sa lugar. Sabi mo nga sa katabi mo, lumagay ka naman sa lugar. Nakukuha nyo po, sasampulan ko po kayo ng paglagay sa lugar. Hindi po ba ganito, no? Sampulan ko po kayo. Tayo po, may kanya-kanya ng hairdo.
Ngayon po may nauuso sa mga babae na isang piraso lang ng buhok ang may kulay. Tapos iba-iba pa kulay. No, nakuha niyo po, meron po ako isang pag-aaral na ginagawa. Bakit daw ang mga babae, pag pumuti ang buhok, ang connotation tumatanda? Pero pag daw ang lalaki, pumuputi ang buhok, ang connotation tumatalino. Bias, no? Paano kung nawawala ng buhok? Genius. Nakuha niya po, ang tawag po doon, nagsunog ng anit. Iyon pong ibig sabihin. Hindi po nagsunog ng kilay. Tama po ba? Nauuso po ngayon. Sa church po, wala po tayong hair code. Kung gusto niyo po na iba-iba kulay ang buhok niyo, wala pong problema. Gusto niyo po nakatarintas po kayo, wala pong problema. Sa church team po natin, wala po tayong dress code. Kung gusto niyo pong pumunta naka-short, wala naman pong problema. Kung na-honor niyo ang Panginoon, gusto niyo naka-t-shirt, wag lang po kayo pupunta ritong naka-no-piece bikini. Nakuha niyo po na pupunta po kayo rito, naka-bathing suit po kayo, hindi naman po siguro yon. Pansinin niyo po pagdating po sa personal style, bigyan ko pa kinaliba, kanya-kanya po tayo. May iba pag nag-toothbrush 3 times a day, yung iba no at all. Yung, alam niyo yun, yung bang minsan lang pagka mayroong blood moon at saka nagkakaroon po ng pagtutoothbrush, tama po ba? Pero ito po, kanya-kanya, mayroong nagmamadali, yung iba sobrang pagmamadali, duguan ng gilagid pa more. Meron namang iba, isang kain, isang toothbrush, isang kain, walang basagan ng trip, okay lang yan. Pero pansinin niyo po, pero pagdating po, mga kapatid sa Biblia, at sa ating paglago bilang personal na relasyon sa Diyos, hindi ho tayo pwedeng kanya-kanya. Ang Biblia po ay nagsabi ng ilang mga rules, paano po natin mararanasan. Halimbawa po ganito, pag sinabi po na isang Kristiyano, kahit saan ko gustong umattend na church, pwede. Hindi ho pwede yon. Kasi sa Bible po, ang nakalagay, hahanap ka ng isang pamilya, isang bahay na iyong simbahan. Nakuha niyo po? Hindi po tibing kanya-kanya. Hindi, kanya-kanya tayo. Ako, basta, pag nabasa ko ng Bible, pwede. Hindi ho ganun yon. Kasi po, ang Bible po ay nagbigay ng manual kung paano tayo lubos na pagpapalain. Sino po rito ang gustong lubos na pagpalain? At isa po sa pagpapala na marireceive natin is if we will learn to honor our parents. Everybody say parents. Alam niyo po, binigay ni Lord ang authority ng parents to put order. Alam niyo, binigay sa atin ni Lord ang pastor, binigay sa atin ng church, binigay po sa atin ang magulang mo to put order. Sampulan ko po kayo, kung kayo po ay nakakakita na ng orchestra, nakakita na ho ba kayo ng orchestra, hindi po yung palapag ng sine. No? Ang yung pong orchestra, ibang musician po yan. May cello, may violin, may fiddle, may trumpet, may clarinet, at ang pinakamaingay na pantunog, yung triangle na pinupukpok, ting, yun ang pinakamaingay sa lahat. Nakukuha niyo po. Pero alam niyo mga kapatid, kung iyan pong mga yan ay magkakanya-kanya ng pagtugtog, wala pong kakwenta-kwenta po yung mga yan. Nakuha niyo po ba? Kaya po kailangan nila ng isang tinatawag na conductor or konduktor, hindi po yung may uniforme ng Victory Liner. Hindi po, yung konduktor po yung nasa gitna na may hawak po ng baton, yung po ay nagmamaniobra o nagtuturo kung paano, sino ang papasok, sino ang hindi. Nakuha niyo po? At kapag po may matigas ang ulo, pinambabato niyo po yon. Hindi po yon. Ano po yun? Bakit po inilagay ng Diyos o nilagay po ng music world ang conductor? It's because to put order. Question, ba't ka binigyan ng parent to put order? Kasi pagka hindi, magwawala ka eh. Tingnan niyo po ang mga batang maliit. Pag sinabi niya gusto ko ng ice cream, hindi mo binagbigyan, ano po ang nasa isip? Bad ka, you're so rude. You know, di ba nakukuha nyo, di ba, mga kapatid, di ba? Pero kita nyo, pero hindi alam ng bata, bakit po siya pinagbabawalan ng parent? Ang dahilan po nun kasi, hindi na siya kakain. Pangalawa, ma-addict siya doon, pagka pinakain mo ng iba, ayaw kumain. Okay. Sa aso, ganun din. Ako may aso, pinapakain ko ng dog food. Pag pinakain mo minsan ng ulam, ayaw ng dog food. Hinahanap na ulam. Kaya ano ginagawa namin? Ginugutom ko muna. Pagka gutom na, lalagyan namin ng dog food, kakain din yun. Pasasaan ba't kakain din yun? Nakuha niyo po? Kaya yung mga bata, gutumin mo, pasasaan kakain din ng gulay. Are you listening to me? Because God wants to put order. Everybody say order. Now, the Lord is good. Everybody say the Lord is good. Kasi ang Panginoon, nagbigay siya ng iba't ibang authority sa buhay natin. May binigay siya na
parents' authority that you will find in Ephesians chapter 6. Binigay niya sa sabi ng Bible, bakit niya binigay ang parents? Kasi ito ang sabi ng Bible, Proverbs 22 verse 15, foolishness is firmly attached to a child's heart. Spanking will remove it from far from him. Sabi, yun daw pong foolishness at kahangalan, laging nasa puso ng bata. Kailangan daw pong paluin o disiplinahin para ito mawala sa kanya. May kausap pa ba ako dito? Ulitin ko lang po pagpalo po ay correction at right correction. Hindi po palo pa more. Dila lang walang latay. Hindi ho ganun yun. Pero eto, diretsuhan tayo. Ang mga batang hindi lumaki sa palo, ang mga batang napapalo na magulang, kalimitan, disiplinadong bata. Ay, wala akong kausap dito. Pero yung mga bata na lahat, 2 years old pa lang, binibigyan mo ng gadget. Mga kapatid, ano pa? Lahat binibigyan mo lahat at lahat yan okay sa kanya. Yan po yung mga, sabi ng Bible, foolishness is in their hearts. Tapos kung kailan malaki, tsaka mo didisiplinahin, hindi nila kakayanin yun. Amen? No, binigay ni Lord sa atin ng parents. May binigay pa si Lord sa atin, ang tawag po doon ay husband. Pagka po kayo ay nag-asawa, mga kapatid, ibinibigay nyo po ang authority ng buhay ninyo sa asawa nyo. Kung hindi mo to kayang ibigay, huwag ka nang mag-asawa. Wala akong kausap. Hello? May mga ganito gusto ko mag-asawa, pero ako masusunod sa bahay. Tigil-tigilan mo. Bakit? Sapagkat si Lord, sabi ng Bible, pag ikaw ay nag-asawa, ibinibigay mo yung sarili mo under the authority of men. Kaya nga sa mga kasalan, mga kapatid, yung belo, yung babae sa ulo sinasaklob, at sa lalaki ay sa shoulder. Sapagkat ang shoulder po, ang ibig sabihin, rango or rank or authority. Kaya ang mga militar, narito po ang rango Bakit po buo sa ulo ng babae? Ibig sabihin, ang kabuuan ng babae is supposed to be and dapat lang under the authority of men. Kaya walang Kristiyanong under disaya. Yung sansuwi, sansutsut uwi. Tigas-tigasaing, tigasampay. Mga kapatid, nakuha niyo po? Sabi nung isang joke, merong yung asawa ni Winston Churchill, girlfriend ni Winston Churchill, galit na galit sa kanya, nililigawan pa niya. Sabi niya, if you will be my husband, I will put a poison in your drink. Sumagot si Winston Churchill, if you will be my wife, I'll drink it. Ay, English. Nakuha niyo po? Natapos po ang panahon, sila rin naman nagkatuluyan. Anong pong point natin? If a woman will never submit herself to the man's authority, God will never bless us because there is a reward for honor. Pangatlo, may tinatawag na government authority. Mamaya po tatalakayin ko, pastor, paano kung may pinapagawa ang tatay ko at nanay ko na hindi ko po gusto at mali? Halimbawa, may mga magulang ibinubugaw ang anak. Totoo po hindi. May mga magulang po binubugbog ang anak. Totoo po hindi. May mga magulang po nire-rape ang anak. Totoo po ba hindi? Sabi mo po, pastor, igalang ko, i-honor ko, sundin ko pa rin. Ano, tatay, rape pa more. Ganun ba yon? Yung bang ibig sabihin nun? Hindi. Mamaya po, malalaman po natin, no? So, si Lord nagbigay po sa atin ng government authority. Kaya susundin po natin. Pastor, paano isang araw? Pag sinabi na po ng gobyerno na susunugin na ang Bible, katulad sa Amerika, ngayon po may panukalang ilang senador nila ipagbabawal na Biblia sa Amerika. Tapos pupunta ka ng Amerika. Wala akong kausap dito. Natindihan niyo po ako? Meron po silang panukala. Sa Amerika po, bawal na mag-pray in public kahit sa restaurant. Pag nag-pray ka in public at may nang-offend sa'yo, imagine mo, nag-pray lang na-offend. Tapos isusuka. Ano yun? Ididemanda ka. Ganun na po sila kalala. Pero alam niyo po kung bakit lumalala ang Amerika? Ito po sa inyo bakit? Sapagkat bata pa lang, ang mga bata walang honor sa parents. Bakit to? Ito sa inyo bakit? Saka nakakita, bata, sanggol, may sariling kwarto, may sariling crib. Tapos yung magulang, nasa kabilang kwarto, yung bata na iiwang mag-isa. Nakukuha niyo po? Kaya ang nakakapiling yung tooth fairy. At saka yung Monster University. Yun namang nakakapiling. Tapos eto pa, pagdating po nila ng 16, independent na sila. Kaya kita nyo po, sa Amerika, mahirap tumanda. Bakit to? Pagdating mo ng 49,
Obligado ang mga anak, daling ka sa home for the aged. Sa atin dito, 80 na, inaalagaan pa. At ang dasal ng mga anak, huwag ka munang mamamatay. Samantalang yung matanda, gusto ko na eh. Nakukuha niyo po, di ba? Bakit to? Pero pansinin niyo, ang Amerika po, nagkasunod-sunod ang mali nila because they dishonor their parents. Kung gusto mong hindi ka mabless, maging lapastangang ang anak and you will not be blessed. Sabihin niyo nga sa mga young people na nandito, honor your parents. Tingnan niyo po mga, are you listening to me? Binigay pa po ni Lord ay ano pa? Binigay pa ni Lord, meron tayong employer's authority. Kung kayo po ay under sa isang boss, sumunod ka. Hindi pwede yung nagtrabaho ka pagkatapos ni kasusunod. At higit sa lahat, pangatlo po, may binigay pa si Lord na ang tawag ay church authority. But look at me, look at Pastor Reggie, and look at the screen. Paano, Pastor, kung ang church leader ko mali, ang employer ko mali, ang gobyerno namin ay mali, ang husband ko may pinapagawang mali, at ang parent ko may pinapagawang mali. Halimbawa, ang parent ko, binugaw ako. Ang husband ko, pinamigay ako. Ang husband ko, binubugbog ako. Ang gobyerno namin, may ginagawang pangit. Ang aking boss, sabi sa akin, huwag ka nang umattend ng church, magtatrabaho ka. At ang aking leader, sinabi ni Pastor Reggie, siya na daw ang appointed son of God. Hindi pala, assistant to the appointed son of God. Nakuha nyo? Ano pong gagawin ko? Ang sabi nyo po, i-honor ko silang lahat. Tandaan nyo po ito, lahat pong yan ay under God's authority. Pero kapag po yung 5 na yan ay nag-violate kay God, ang susundin mo ay si God. Are you listening to me? Sapagkat ang authority po ng husband, ang authority po ng gobyerno, ang authority ng parents, empleyado, kahit ng church, bigay lang po yan ng Diyos. Kapag po ang lahat ng ito ay nag-violate sa salita ng Diyos, ang susundin nyo na po, hindi sila. Ang susundin nyo na po, Diyos. Kaya may lumapit po sa aking kabataan, sabi sa isang kabataan, Pastor, binubugbog po ako ng asawa ko, ng tatay ko. Ano pong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, sinabi mo sa nanay mo? Opo. Ano sabi ng nanay mo? Nagagalit po sa akin. Ano ginagawa pa ng tatay mo? Binubugbog po ako ng binubugbog. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa gobyerno, pumunta ka sa barangay, pabarangay mo yung tatay mo. Bakit to? Kasi, yung tatay niya, hindi na tama ang authority. Wala akong kausap dito. Sabi ng bata, mahirap po yun. Sige, di pabayaan mong mabugbog ka, isang araw, patay ka. Kung kayo po'y binubugbog ng asawa ninyo, pabarangay nyo. I will bless you in Jesus' name. Pag sinabi kong binubugbog, hindi lamang po napitik sa tenga, pababarangay daw tayo ni Pastor. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, halimbawa, yung talagang kinukulong ka, binubugbog ka, tinetret ka, papatayin ka. Mga kapatid, nagbigay si Lord ng isa pang mataas na authority, which is the government authority. Sabi mo nga sa katabi mo, pakatalino ka naman. Kung kayo po'y ina-abuse ng kapatid nyo, pabarangay nyo ng matuto. Pahuli natin. Marami po tayong lawyer dito, nag-aaral pa lang. Nakuha nyo po, ano pong point natin? Because kapag nag-violate po yung 5 na yan, ang pinakamataas pa rin po ay God's authority. Everybody say, honoring parents. Let me just share to you 3 things how to honor our parents. Are you ready to honor your parents? Tapos mamaya may pamimigay po tayo sa lahat ng mga nanay na nandirito. Ha? Okay po ha? Alright, number 1, honoring parents means doing what is expected. Everybody say, expected. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 said, Children, obey your parents because you are. Bakit daw kailangan mag-obey? Because we are? Isang totoong palatandaan ng Kristiyano, masunuring bata. Uy. Sabi niya, why? Because this is the right thing to do. Sabi pa ng verse 3, honor your father and mother that everything may go well with you and you may have a long life. Sabi yun daw nag-o-honor ng parents, tumatagal ang buhay. Kaya ang hindi masunurin sa magulang is dangerous to your health. Nakuha niyo po? Dishonor moderately. Hindi. It's dangerous for your health. Kasi ang sabi, if you will honor your mother in everything, it will may go well with you. You will be blessed.
Kaya eto, mga Kristiyano, mga taga-Rain M, mga pamilya natin, kung nagtatites ka, nag-o-offering ka, o ma-attend ka ng church, pero tataka ka, bakit hanggang ngayon di pa rin ako nabe-bless? Baka nawawala mo to. No? Baka totoo, napakasipag mo sa lahat ng bagay, pero yung magulang mo hindi mo naalala. Ha? Yung barkada mo hindi mo sinasagot, pero nanay mo sinasagot mo. Wala akong kausap dito. Hello? Ano pa? Yung barkada mo, kaibigan mo, nililibre mo, nanay mo hindi mo nilibre. No? Inuutangan mo pa. Ano yun? That is dishonor. Oh, sabi nun, that in everything may go well with you and you may have a long life. Sabi po ng verse 3, this is an important commandment with, I promise, who would like to be blessed? Let's honor our parents. Praise God for our parents. Amen? Let's just praise God for our parents. Eto po tingnan niyo po ako mabuti you will not know the problems you have avoided by obeying your parents. Hindi mo malalaman kung ano mga problema ang na-avoid mo nung inobey mo ang parents. Pero on the other hand, you will not know the blessings you have missed if you disobey. Tama ba o hindi? Tama? Maaaring hindi mo nakita kung ano ang blessing. Maaaring hindi mo nakita kung ano yung problema ang pwedeng nangyari nung inobey mo yung parents. Pero sa totoo lang, malalaman mo isang araw ang mga bagay na na-miss mong blessing dahil dinisobey mo sila. Obey your parents because this is what is expected. Number 2, honoring parents means doing what is deserved. Everybody say, deserved. Yung po una is doing what is expected. As Christians, as believers, we are expected to be good at home. Wala akong kausap. Amen. Kung masipag sa church, masipag sa bahay. Kung magalang sa labas, dapat mas magalang sa bahay. Kung malinis sa labas, dapat malinis sa bahay. Parang pahinaya tayo. Nakuha niyo po, ako po yung natutuwa sa mga anak ko. I am saying to you that I am not a perfect father. Because perfect relationships are not real and real relationships are not perfect. They are not. Kung ang inyo po mga magulang ay maraming mali, congratulations. Bilong kayo sa mga normal. Nakuha niyo po? Kung kayo po ay walang mali, matatakot po ako sa inyo. Sapagkat malapit ka ng kunin ni Lord. Nakuha niyo po? I am not a good parent. I am not a good father. My wife and I are not there and we are not good. And kung tutuusin minsan, mas pasensyoso pa ako sa mga worker ko kaysa sa mga anak ko. At minsan naman, mas pasensyoso pa sila sa ibang tao kaysa sa amin. Pero dalawang bagay, mga kapatid, ang na-appreciate ko sa mga anak ko. Tanong nyo sa akin ko ano? Number 1, pagka sila nagkakapera, binibigyan nila kami ng pera. Sinupresa ako ni Joe Ash one time, Papa, sama mo nga ako sa McDonald's. Sabi ko, anong gagawin natin? Tanghaling tapat. Sabi niya, anong gagawin? Basta. Naku, pagka mga bastang ganyan, kinakabahan na ako. Dalawang bagay yun, nangungutang ba ito, ano? No? Di nangyari, intayin mo ako, Papa, itanghaling tapat. Ako po ay nasa McDo, mamaya-maya, may kinuha pala siyang sweldo. Binigyan niya po ako ng 2,000, sabi niya, Papa, gusto mo? Di, nasyak naman ako ng konti, kasi bihirang mangyari sa buhay ko yon. So, binigyan ako ng 2,000. Sabi niya, mamili ka, Papa, 2,000 o Avengers? Abay, 2,000. Aanin ko naman yung Avengers, napakalungkot ng ending. Nasa Banawi Rice Terraces lang si Thanos. At nawala ang lahat. Si Doctor Strange, etc. Napakapangit ng ending. Sa totoo lang, sayang ang 220 ko. Nakuha niyo po, eto na. Eto na, sabi ko, anak, huwag. Hindi po, para sa inyo. Bawal ba itong tanggihan? Bawal. Sige. Kinuha ko. Pag alis po niya, binaba ko po sa Pure Gold. Ako po mangiyak-iyak. Sabi ko, nakakatuwa. Binigyan ako ng anak ko. Si Kila Kay, sila Paul, binibigyan kami, Papa, pera. Wow, nakakatuwa. Pero may pangalawa po ako natutuwa. Patanong sa ko, ano? Na kahit may trabaho na silang lahat, nanghihingi silang pera. Alam nyo kung ba? Publicly, sabihin ko po sa inyo, bakit po nakakatuwa na ang mga anak humihingi ng pera? Tayo po sa inyo, bakit? Ibig sabihin, kailangan pa nila kami.
Kaya huwag ninyo ikakalungkot na hiningan kayo ng anak nyo kahit may pamilya na. May pamilya na, sa amin pa humingi. Okay lang na humingi paminsan-minsan. Kasi pagka humingi na paminsan-minsan, dependent. Pero pag humingi ng madalas, parasite na yon. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya yung dalawang bagay na yon, mga kapatid, natutuwa ako. Binibigyan nila kami ng pera kahit magkano. At hinihingan nila kami ng malaki. Okay yun. Imaginein mo. Bibigyan nila kami ng pera kahit papano, pero pag humingi ang laki. Pero hindi alam ito ng mga bata. Sinasabi ko to publicly, ha. Tuwang-tuwa po ako. Ewan ko lang misis ko, pero ako tuwang-tuwa. Matindi misis ko. Humingi ang anak mo ng pera. O ano, bayaran mo ko. Matindi yun. Yan ang matindi. Yun ang kakaiba. Mga magulang, kung kayo po may mga anak na laging humihingi sa inyo kahit may pamilya na, matuwa po kayo. May trabaho na, matuwa po kayo. Bakit po? Ibig sabihin, kailangan pa nila kayo. Ang masama, isang araw, ayaw na nila sa inyo. No? Nakukuha niyo po mga kapatid. Because honoring is doing what is deserved. Colossians chapter 3 verse 20 says, Children, obey your parents in what? Okay, sandali. Bago tayo magbatuhan dito, ang sabi doon, i-obey daw si Lord sa lahat ng bagay, ang mga parents sa lahat ng bagay. Pastor, mali po pinapagawa. Pastor, masama ugali ng tatay at nanay ko. I-obey ko ba? Sandali. Sabi ko sa inyo kanina, kapag ang parents nagbabiolate ng authority ng Diyos, ang i-obey, hindi na sila. Ang i-obey ay parents. May verse po dyan. Sabi ng Book of Ezekiel, by the way, gusto ko lang po din sabihin sa inyo to, no? Mga kapatid, kahit po ang parents natin, kahit gaano kasama, tiyak may kabutihan pa rin yan. Para matunayan ko yan sa inyo, let me give you one of my favorite quotation. Ito yung quotation ko eh. Yan, that even a broken clock is right twice a day. Nakong tagal nag-iisip, papering, ano yun? Ito po, nakakita na ho ba kayo ng relo na hindi gumagana? Let's say nakatapat 2:00. Kahit po hindi gumagana yan, tiyak po sa loob ng 24 hours, tama siya ng 2 beses. Pagdating ng 2:00, tama siya ng tanghali. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw, tama uli siya. Kaya magulang mo kahit gaano kasama, tiyak may 2 beses na tama. Sabi mo nga sa magulang na katabi mo, Tay, Nay, may tama ka. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo? The question is, even a broken clock is right twice a day. Oh, amen? Can I hear an amen? Oh, Pastor, paano po kung magulang ko masama? Sabi ng Book of Ezekiel, chapter 20, verse 18, And I said to their children in the desert, Don't live by the laws of your fathers. God is angry. Bakit? Sapagkat yung mga tatay na mga Israelites na matatanda, puro mali. Imagine mo, iniaala yung bata sa Diyos-Diyosan, pinapatay. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang sabi ng Diyos, don't live by the laws of your fathers. Ano pa? Don't obey their rules. Or dishonor yourselves with disgusting idols. Live by my laws, obey my rules, and follow them. Ano sabi ng Diyos? Kung ang parents mo, kung ang gobyerno, o ang church mo, mali nang tinuturo, don't obey them, obey God. Ito madalas ko po ito sabihin sa mga leader namin. Isang araw, pag nadinig niyo po ako nagturo ng mali, at sinabi ko, Rain M lang ang pupunta sa langit, umalis na kayo. Bakit to? Kasi mali yun. Isang araw, pag nadinig niyo ako at sinabi ko, ako ng anak ng Diyos, maglayasan na tayo. Bakit to, mga kapatid? Sasamahan ko pa kayong umalis. Kasi bakit mali po yun? Because if the laws of men, the authority of men violates the Bible, it means we'll never obey them, but we will obey what God said. Everybody say amen. Lastly, pangatlo, honoring parents means doing what honors God. Alam niyo po, ang pag-honor sa ating mga parents is honoring God. Sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 3 to 4, honor widows who have no families. Yung po mga widows, ito po yung mga namatay na ng asawa. I-honor daw po natin sila. No? Sabi po dito, the children or grandchildren, and this is the rule, this is the law of God, must first learn to respect their own family. How? By? Listen to me. Pakibasa nyo nga po yun. Ready, pakibasa. Ready, go. The children. How? By repaying their parents. Ano po yung repaying? Bayaran yung pagpapalaki mo? Hindi.
Ang ibig sabihin nun, magbalik ka ng paggalang. Kung nakakaluwag ka na, tulungan mo naman ang parents mo. Dapat ang una mong nililibre pag nagtrabaho ka, parents mo. Hindi yung bibili ka ng ticket, ng concert, pero nakalimutan mo yung parents mo. Si Kesaya, unang sweldo, binigyan kami ng pera, first fruit. Sabi ko, di ba dapat kay Lord ang first fruit? Next week ko patatalakayin yun na. Sabi ko, hindi, sabi niya, basta sumweldo ako, unang sweldo, binigay sa kanya, sa aming mag-asawa. And ang tawag po nun is repaying. Hindi po nila kayang ibalik sa atin lahat ng pinagpapalaki natin sa kanila. Hindi po nila kaya yon. Pero ladies and gentlemen, how can you repay your parents? Number one, appreciate your parents. I-appreciate nyo naman. Number two, anong gagawin mo? I-treat mo yung parent mo. Pastor, wala po akong pera. Bigyan mo lang ng fishball na 3. Sausawan mo ng pinakamaanghang. Nandiyan niyo po, that is repaying your parents. Eto mga parents, pakitaas nga po kami ng mga magulang na nandito na. Pakitaas sa kamay. Hindi po ba, tayo naman ay hindi talaga naghahanap ng napakalaking regalo. Tama po ba? Pero ito po ang hinahanap na naming mga magulang, yung naalala kami. Imaginein mo, Mother's Day kanina, ang una mong piniem, ibang mother mo. Nakalimutan mo, ay nanay ko pala siya. Meron po kaming GC sa Facebook eh. Binati ko po lahat. Sabi ko, binati ko yung nanay ko, binati ko yung kapatid ko, yung hipag ko, yung pamangking kong nanay na rin, yung nagpalaki sa akin, si Mama Bioli. At ang sabi ko, lubos kayong pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman kayo ng inyong mga poging mga asa-asawa. Nag-frown bigla yung isa. Hindi, nakukuha nyo po. Alam nyo, batiin po nyo. That is appreciating your parents. Wala akong kausap dito. Amen? Amen. Sabi po doon, this is what? This is what? This is pleasing in God's sight. But I've discovered one thing before I close today. Okay. Can I close today now? Did you learn something tonight? Bakit po ba tayo nahihirapang mag-honor? Tayo po sayang bakit? Because, ito po ang sagot. Until you are able to forgive, you are not free to honor. Bakit nahihirapan tayo i-honor ang parents natin? Because we are not forgiving them. We still hate them in our hearts. Na hindi sana kami nagkaganitong nahirapan kundi dahil sa kanila. Kundi sana na binenta yung ganito, hindi sana gata. You are not free to honor until you are able to forgive your parents. Bakit minsan pilit na pilit pa tayong alagaan ng parents natin? Na kung pwede lang, wag na natin silang alagaan. Because we are not able to forgive yet. The key to honoring God, honoring parents, honoring your leaders, honoring even the government is forgiveness. Meron pong dalawang magtatay. Magkasama po sila sa isang disyerto. Naligaw po sila kasi nasiraan po yung kanilang sasakyan. No? So habang po sila naglalakad na gano'n sa disyerto, maya-maya po ay nagkakagalit na sila. Sabi nung anak, ikaw kasi tay, tutulog-tulog ka kasi. Tutulog-tulog ka kasi. Tapos sabi niya, ikaw naman, ba't mo rin ako tinulog? Ba't di mo ko pinaalalahanang naliligaw na pala tayo? Di nagkasagutan po sila. Ginawa po nung tatay, sinampal yung anak. Pah! Sinampal po niya yung anak niya. Biyak po yung bata. Habang po sila naglalakad sa desert, siya po huminto sa isang sand at sinulat po niya mga salitang ito. Today, my father slapped me in the face. Lakad pa rin po siya. Nakakita po ng tatay yon, lakad po sila. At nung malapit na po silang makakita ng water, tuwan-tuwa po yung bata, pagkat naghahanap po sila ng tubig, takbo po dun sa tubig, nakalimutan po niya na yung po palang tubig na yung napakalalim. At alam niyo po, meron po kasi mga ilog, di ba? O kaya mga na biglang bumabagsak na gano'n. So nahulog po yung bata, hindi po siya marunong lumangoy. Ang ginawa po nung tatay, mga kapatid, ay sinagip po siya. At pagkatapos ay hinag po siya at sinabi niya, hindi ka pwedeng mamatay. You know what happened? Tuwan-tuwa po yung bata, umiiyak. Habang nilalakad po ulit sila, nakakita po siya ng isang stone. Ginawa po niya, inukit po niya ang salitang ito. Today,
my father saved me. Sabi nung tatay niya, anak, bakit nung sinampal kita, nagsulat ka sa sand at sinabi mo, today my father slapped me in the face. Pero bakit nung niligtas kita, silagay mo, today my father saved me. At ang sabi ng bata ay ito, sapagkat nung saktan mo ako, niligay ko sa sand kasi madali itong burahin. Pag natabunan ng ibang sand, tinangay ng hangin, madaling burahin. Pero nung minahal mo ako, niligtas mo ako, hinag mo ako, inukit ko sa bato, sapagkat kahit kailan hindi mo na ito mabubura pa. Ladies and gentlemen, why we honor our parents? Because their goodness is better than their failures. What they have done for you, ito, diretsuhin ko po kayo. Magtaas na lang po kayo ng kamay. Sino po rito ang anak na nung pinanganak kayo, nag-labor ng masakit ang nanay nyo? Taas ang kamay. Nag-labor ng masakit ang nanay nyo. Nag-labor ng masakit. Sumakit ang tiyan, nasaktan nung pinanganak kayo. Taas ang kamay. Honestly, nasaktan ang tiyan. Sumakit ang tiyan nung pinanganak kayo. Bago ka pa pinanganak, taas ang kamay. Ito, di ba? Lahat tayo, di ba? Because you're always a pain. But your parents love you. Love you so much. I would like to say to you, Jollibee ay nagpaiyak na naman. Ang Jollibee ay naglabas na naman ng video at tuwan-tuwa naman ako. Ang pamagat po ng video ito ay Amor. Okay? Let's watch. This is a little bit of a comic video, but this is a good video for everybody. I-share talaga sa'yo. Ganito yan. O ganyan. Pwede mo yan sa kuya, sa mga kailangan mo sa ganyan. Sinong kausap ni nanay? Ay, sobrang dali lang talaga. Hala, anong nangyayari sa nanay ko? Yan ang inisip ko. Hanggang malaman ko ang totoo. Kaya ko tuloy ng lahat. Butas, kulay, food. Nanay, ako meron po itong big light handle. Hindi man ipalata ni nanay, alam kong nahihirapan at napapagod din siya. Nay, kailangan ba talaga gawin natin yun? Ginagawa ko yun para sa inyo. Kailangan kasi natin pagandaan ang pag-aaral niyo, anak.
Salamat po, Nay, ah. Kami na to, Nay. Relax ka lang dyan. Thank you, Nak. Mic test. Mukhang may bagong racket si Nanay, ah. Itong na si Nanay. O, dali, kain na tayo. Actually, itong commercial ito ng Jollibee gives us truth. Diba? Hindi maintindihan ng mga bakit ba parang estatwa, nagsasalita na. Nung una ko po ito mapanood, ang tingin ko parang sira ulo yung nanay eh. Yung pala, nagre-rehearsal lang kasi meron siyang 3, 4 na trabaho. Just for the kids. Tama ba mga kapatid? Just for the family. Today, gusto ko lang po itong sabihin sa inyo, let me just give you the last quotation that I would like to just give to everybody. This is honoring. And I just want you to look at this on the screen. It says, never break the pot that once gave you water. Never bite the hands that once fed you. Never despise the home that once gave you shelter. Never punch holes in the umbrella that once gave you cover. And never malign the church that once gave you fire. If for now you have outgrown their usefulness, leave them intact and go quietly and honorably. For it may be the time and season of breakthrough for others also. Be careful how you close a door. Never ever bang it. You may need, why? Because you may need to walk through the same door tomorrow. Never bite the hands that fed you. Never punch the umbrella that once gave you a shelter. And that is your parents. And that is your home. And never malign the church. Isang araw po mga kapatid, alam ko ma-offend kayo. Ma-offend kayo isang araw sa isang tao, 2 tao sa church. Pero tandaan niyo po, huwag niyo pong idadamay ang church sapagkat yung church ay walang kinalaman doon sa 2 taong nasaktan ka. Kalimitan yung mga tao ganito, kung kami halimbawa nila Arnie, nagkasamaan ng loob. Ang kalimitang reaksyon ng tao ay ito, ayoko naman din sa Rain M, yung church na yan. Samantalang ang problema ko lang ay sila Arnie, pero ang dinadamay ko ay buong church. That is dishonoring God. Kung may problema ka sa tatay mo, may problema ka lang sa tatay mo, but hindi ka may problema sa lahi mo. Kung may problema ka sa kapatid mo, huwag mong sasabihin, ayoko na sa pamilyang ito, ang pamilyang ito yung impyerno. Wala kang problema sa pamilya mo. Ang problema mo ay kapatid mo. Never bite the hands that once fed you. I don't know kung natindihan niyo po. Ulitin ko lang po ito ha. Never, sabi ko po kanina, break the pot that once gave you water. Never bite the hands that once fed you. Never despise the home that once gave you shelter. And never punch holes in the umbrella that once gave you cover. And never malign the church that once gave you fire. Bakit? Bakit ito? Kasi one of this day, you will need to walk through the same doors tomorrow again. Never malign your boss. Kung nagtrabaho ko sa isang kumpanya, huwag mong siraan ang boss mo. Kasi isang araw, magugulat ka. Huwag ka makipagkagalit sa kapitbahay mo. Kasi baka isang araw, ma-born again, ma-attend pa ng church. Don't do it. That's the value of honor. Today, we would like to honor our mothers. I-honor natin ang mga nanay na nandarito. I would like to ask the ushers to please come here on the stage or sa gilid ng stage, please come. Hindi ko alam kung kasya ang mga bulaklak na ito. Kung di man magkasya, sabihin nyo lang po sa akin mamaya, magpapadala ako ng bulaklak, meron pang paa.
Bilog. Gusto nyo ba yung bilog? Itong gagawin natin, no? Lahat ng mga anak na nandito, pupunta kayo rito sa harapan, may ushers po tayo. Kung isang rosas po para sa inyong nanay. Kung wala na po ang inyong nanay, kung yung po at wala po dito, ang bigyan nyo po yung kinukonsider ninyong spiritual na nanay. Kung di man po spiritual na nanay, at least nagnanay-nanayan sa inyo. Kasi this is a gesture or an action that says, we honor you because you're God's gift to me. We honor you, I honor you, my mother, my father, my parents, because you are God's gift to me. Today, isang anak po ang kukuha ng rosas. Pupunta kayo sa nanay ninyo o sa parents na ninyo, yakapin po ninyo ng todo-todo. At ito po yun you are not able to honor until you are able to forgive. Start forgiving, start embracing, and start loving today. Mga anak, it's your time. Pwede na kayong tumayo and get some flowers. Isang anak po, isang anak lang po sa isang parent, no? Kasi kulang po tayo ng rosas pag paumanhin. Pwede bang puntahan ninyo ang inyong mga nanay, ang inyong mga parents? Tumayo po tayong lahat. Lahat ng magpapamilya. Pwede ba magyakapan at magpanalanginan sa isa't isa? Pwede ba natin gawin yon? Pwede ba natin gawin yon? Sige lang. Sige lang. Puntahan ninyo ang inyong mga parents. Sige, puntahan ninyo ang inyong mga parents. Pwede ba tumayo tayo? Yung buong pamilya, pamilya sa pamilya, magyakapan. Kung wala rito yung nanay mo, tatay mo, sige, puntahan mo, yakapin mo yung tatay mo. Sige, puntahan mo yung tatay mo, yakapin ninyo right now in the name of Jesus Christ. Let's all stand, everybody. Let's all stand. Yung mga wala rito ang parents, puntahan ninyo yung cell leader mo. That's your parents. Puntahan mo yung cell leader mo. Kung wala yan ang parent mo, yan ang spiritual leader mo yan eh. Spiritual father mo yan today. Sige, sige, right now. Sige, tumayo tayo. Sige. Pwede ba lahat na magpamilya, magyakapan as one? Yung bang tumayo kayo, tapos magyakapan kayo na buo. Okay? Bumuo, no? Alam ko, some people are saying it's awkward. It doesn't matter. Basta ang mahalaga, we are saying today, I forgive. I forgive and I love and I blessed. Sige, right now, in the name of Jesus today, in the name of Jesus, you honor your parents today. Hallelujah. Habang kayo magkakayakap, tayo po yung magsasamba bilang pamilya, no? Yung magkakasama sa cell, kung wala pa rin yung cell leader mo rito kasi may trabaho, o kaya nagmi-ministry, puntahan mo yung cell leader mo. Sige, puntahan mo yung cell leader mo. Tayo pong lahat ay tumayo at pagsama tayo sa Panginoon. Sige, right now in Jesus' name. In Jesus' name, right now. Go ahead. Puntahan nyo yung cell leader nyo. Sige, puntahan nyo yung cell leader nyo at magyakapan po tayo. This is a party of honor. Nais kong ika'y maranasan, ibig mo. Sige po, huwag po niyong pigilan ang sarili niyong yumakap sa isa't isa. No, alam ko, hindi niyo po ito ginagawa sa bahay. No, dito man lang po gawin natin. Sige. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang kagalakan. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagis.
Kung kasama mo ang pamilya mo ngayon, mag-akbayam tayo. Kasi tapos buong pamilya kayo, kakamtahin natin ito, ha? As one voice, as one family. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong pamilya natin yan, ha? Ang puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. One family. As one family right now. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaharap. Itaas sa mga kamay ng buong pamilya, tayong lahat. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Tayo pong lahat. Mga tinig lang po ninyo. First stanza. Please, come now. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Amen ba, mga kapatid? Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Itaas sa mga kamay bilang isang pamilya ng Rain M. Kami ang Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso. sa huling pagkakataon, mga kapatid, sa Diyos na buhay at sa Diyos na nagregalo sa ating Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasamahin. Kung naman ang puso ko, ito malagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasamahin. Kung naman ang puso ko, ito ang mamalagi